Magandang umaga sa inyong lahat. Parang walang tao. Ulitin ko. Magandang umaga sa inyong lahat. Morning, Father. Ay, parang tatatlo lang. Parang Sister Del lang ang narinig ko. Good morning, everybody. Good morning, Father. Kailangang simulan natin ang Lunes ng buhay na buhay. Dahil pag tayo papatay-patay, ang biyaya ng Diyos, hindi natin matatanggap. Kaya pumalakpak yung gustong pagpalain ng Panginoon ng siksik, leglig, umaapaw na pagpapala. Ako po ay natulog kanina ng alas 11 ng gabi dahil puno yung schedule ko ng linggo. Gumising ako ng 1:30. Nagbiyahe ako ng 2:15 para sa misa ko sa Radio Veritas. At narito ako sa harapan ninyo. Sa totoo lang, nag-aantok ako. Wala akong tulog. Pero ang buong lakas ko, binibigay kay Lord todo-todo. Kayo, 6 hours kayong natulog, 8 hours kayong natulog. Pero kung pumalakpak kayo, tipid na tipid. Pag nasa harapan ng Panginoon, todo bigay. Tingnan nga natin, para todo bigay sa Panginoon. Yan. Yan ang mga pinagpapala. Ako po ay hindi makakalimot sa St. Peter sapagkat kahit walang tulog, susugod po ako rito because I'm eternally grateful to St. Peter sa ilan po, Sister Del, tayong nagsama? Ilan po? Yung atin pong telebisyon, 14 years kami nagsama ni Sister Del. At sa awa ng Diyos, wala naman pong naging bunga ang aming pagsasama. Kundi ang naging bunga, mas matibay na pananampalataya ng sambayan ng Pilipino. At kayo po, ang beneficiary ng kanilang pananampalataya. Hindi ko po malilimutan sharing ni Sister Del ay marami akong natutunan. Ngayon nga, parang umiksi na yung kanyang panalangin eh. Noon talagang unlimited ang panalangin yan, na talagang buhat sa puso. At isang hindi ko nalimutan ay sabi niya, based from the Bible, unahin mo ang Diyos sa lahat at ang lahat ay ibabalik sa inyo. Kaya nang iniwanan niya at inuna ang Diyos, naging ang biyaya ay umaapaw, siksik, leglig, umaapaw na pagpapala at yun ay nararanasan ng lahat. St. Peter, maasahan kahit kailan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang aking pong topic na binigay sa akin ay itong Advent Treat. Ano ba ang kahulugan nitong Advent? Kaya lang, gusto kong bigyan muna ng pansin. Pag narinig ba ninyo yung salitang Advent, brother? Anong nasa sa isip mo? Advent? Something holy po. Something holy. Malapit na? Okay? Ate? Malapit na po mag-Christmas. Ayun! Hindi lang something holy, kundi malapit na ang Christmas. Eksakto. Advent, anong nasa sa isip? Pagdating po ng Panginoon. Yun, eksakto yun. Ang Advent ay pagdating ng Panginoon. When you talk about Advent, we talk about two things. The first is the first coming of the Lord. Masaya. Pasko, maraming pera. Yung mga bata, tayo wala tayong pera. Naubos na eh. Ayun. Pero the first coming of the Lord evokes a sign of excitement, joy, malapit na ang Pasko. But the second meaning of Advent is the second coming of the Lord. And what does it give us? The feeling of fear and anxiety because we talk about the end of the world. Ate, kung itong araw na itong katapusan na ng mundo, ito na yung last day mo.
Anong gagawin mo? Magpapakabait po. Magpapakabait, hindi ka maniningil ng mga pautang mo. Hindi po. Magpapakabait na lamang, magsisisi, magpapatawad. Ayan. Napakaganda kasi to relate our life with death. Kasi kung itong huling araw mo, pagagandahin mo, di ba? Magdadasal ka na, magsisisi, magbabago ng buhay. But then, when you talk about Advent, it is also the coming of the Lord into our hearts. So, first coming, Christmas. Second coming, the end of the Word. But in between the first coming and the second coming is the third coming, which is the coming of the Lord into our hearts. The coming of the Lord into our lives. Kailan ba siya dumadating? In a very surprising way. He can come to us even during times of sickness. Natuto kang magdasal. Pandemya. Lahat ng tao nagdadasal. Bumait. Nung nawala ang pandemya, balik sa dating ugali. Nakalimutan ng magdasal. Alam niyo, nung pandemya, ang aking pong viewers sa aking live mass, umaabot ng 50,000, 100,000. Ngayon, mga 20,000 na lang. Pero, sabi ko, hindi bali na. Siguro mga nagsisimba na ngayon yon. Pero ang nakita ko, itong pagdating ng Panginoon sa atin through pandemic, it's different. I know the world will never be the same again after this pandemic. We have experienced the Lord in a very personal, intimate way na iniligtas tayo ng Panginoon sa COVID. Sino po sa inyong nagka-COVID? Taas ang kamay. Ayan, ang dami. Sino po sa inyong hindi naka-recover sa COVID? O di patay na yun. Ano? Ako po 2 beses nagka-COVID. Yung unang COVID ko, ako ay nahawakan ng obispo. Nakalimutan ko ba naman, dahil lang sakristan ako, obispo ng Bulacan, nakimisa sa amin, uminom ng alak sa misa. Ako ang sakristan, tinungga ko lahat. Ayun pala may COVID. Aba, ay di nagka-COVID ako. Bilang ganti, hinawakan ako ng COVID, dumalo ako sa aking dating obispo, kinamayan ko, sa awa ng Diyos nagka-COVID rin. Nakaganti rin. Sama ng ugali. Hindi po. Pero malaki ang naging bunga ng COVID sa atin. Mas matibay na pananampalataya. Mas simpleng pamumuhay. We become closer to one another. Dati-rati hindi mo nakikita yung asawa mo. Now you see, now you don't. Ngayon nakikita mo sa salitang lukbanay, umay na umay ka na sa pagmumukha. But you learn to listen to each other's stories. Then you will become closer, intimate. Our relationship became so intact that we can say, I know my wife better. I know my husband better. I know my children better. And I became closer to the Lord. Jesus did come to us in a very surprising way. Pwede siyang dumating kahit sa mga ordinaryong mga karanasan. He can come to us when we are lonely, when we are suffering, when we are wounded. Mararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. So, in between the first coming and the second coming, narito po tayo. And the coming of the Lord, sino sa inyo nakakaalam ng oras ng pagdating ng Panginoon? Bibigyan ko ng $5 million. Dollars pa, wala ako noon. Pero wala akong nakakaalam. Nobody will know about the end of the world. At ang sabi sa banal na Ebanghelyo, the coming of the Lord is very uncertain. He can come in the morning, He can come in the afternoon, He can come in the evening. He can come any time of the day. But the message of this story, handa po ba tayo? And the best preparation is prayer. Kaya itong ginagawa ninyo, practice.
Kaya kung may matuluyan mamaya dito, ay di diretso kayong langit. At ito nga ay masabi nating pinakamagandang preparasyon sa pagdating ng Panginoon, pagkukumpisal. Go to confession. Kung ihahanda natin yung labas, when St. John the Baptist will talk about next Sunday, he will be talking about prepare the way of the Lord. He was not referring to the landscape outside us. He was referring to this. Kasing-kasing, puso. Ito ang dapat nating linisin. Ito ang dapat nating paghandaan. Because the coming of the Lord He will no longer be born in Bethlehem. He wants to be born in your heart. Hearts that are loving, hearts that are forgiving, hearts that are ready to do God's will. Mga kapatid, ilang adbyento nang naranasan mo? Dumating nga ba ang Panginoon sa buhay mo? O ang ating Pasko ay naroon lang sa mga dekorasyon, naroon lang sa mga Christmas lights. Kami ho ay nagpagawa ng magandang Christmas tree sa kamay ni Jesus, yung umiikot. Pagkatapos makulay yung aming Pasko, yung mga star, sabi ng mga Father, ang ganda po ng decoration. Na Channel 7 pa. At ipinakita yung decoration namin. At sabi ko, alam po nyo, mas maganda kung ang ating pagagandahin hindi yung panlabas, kundi yung puso natin. Yung ating kalooban, yung ating pagbabalik loob. Ulit-ulit kahapon, if you try to listen to the gospel yesterday, 3 beses inulit, be watchful, be alert, and stay awake. These 3 things, be watchful, be vigilant, stay awake, are metaphors of conversion and renewal. Kaya ang lahat ng iyon ay paanyaya ng Panginoon to take the mind of the Lord, to take Jesus, to put on the new man, Jesus Christ, to see Christ in the events that are transpiring in our lives, to see Jesus in the faces of our loved ones. Tingnan mo nga ang iyong katabi. Tingnan lang po niyo. Huwag po kayo matakot. Hindi po multo yan. Hindi po bangka yan. Tingnan lang niyo, tingnan niyo. Nakikita ba niyo ang Diyos sa katabi niyo? Sabi, Diyos ko, iba ang nakita ko. That's the challenge. This is the challenge of Advent. That we can see the face of Jesus in the face of our co-employees. You can see Jesus in the face of your President York. You can see Jesus in the face of Sister Del. You can see Jesus in the face of the priest. And you can see Jesus in the events that are transpiring in your lives. Even the darkest moments of your life. The challenge of Advent season is to become aware of the presence of Jesus. Jesus is also in the faces of the street children, of those people who have nothing, the lost, the last, the least. Naroon po siya. And so, here is the challenge for us. Open your eyes, open your mind, open your ears to the voice of Jesus, to the voice and presence of Jesus in the faces of the people who are in need. Kaya nga po sa oras na ito, gusto kong bigyan ng pansin sa bandang huli, ito pong Advent Treat. Kasi ito pong Advent is a season of waiting. It is a season of joyful waiting. Hindi tayo dapat matakot para yung pagdating ng iyong boyfriend na hinihintay mo somewhere in the Bisaya o kaya somewhere in saan ba? Somewhere in Marawi, wag doon at may bombing doon. Somewhere in US, biglang tumelegrama si Mr. Nako, si Mrs. 1 week before, nasa parlor na, nagpapakayod na ng mukha at nagpapaganda na.
At talagang ang labi pagdating ay talagang parang puwit ng manok. Pulang-pula. At talagang buhos pabango. Para pagyakap ni Mr. Wow, amoy melon. Pag hindi ka nakapaghanda, melon, amoy. Amoy rose vinegar. Kaya naman, yung pagdating ng Panginoon ay parang pagdating ng ating mga mahal sa buhay na kinasasabi ka natin na hindi natin dapat katakutan. Ihahanda natin. At ang pinakang magandang paghahanda, eto ang ating kalooban. Sabagat sabi ko nga po, si Jesus, hindi na po siya isisilang sa Belen, Galilea. He wants to be born here in your hearts. Sa ating pong pusong handang magpatawad, handang magbago ng buhay, diyan po si Jesus isisilang. I'd like to focus now on this Advent wreath. Gumapapansin natin, bakit ba lagi na lang itong Advent wreath ay kasama sa ating selebrasyon? Because if we try to look at this Advent wreath, ang mapupunan natin unang-una ay ito pong bilog. This symbolizes God as the Alpha and the Omega. God is the beginning and the end, and His love is boundless. Ang kanyang pagmamahal, walang limitasyon. Mahal tayo ng Diyos sa kabila ng lahat. Well, sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Ayan, mahal ka ng, hindi magsalita, kukunin na ni Lord. Mahal ka ng Diyos. Ayan. Diba? Ang sarap ng feeling. Ngayon sabihin mo naman sa katabi mo, mahal kita. Mahal kita. Mas lalong masaya, diba? This is a season of love, a season of giving, a season of sharing. Now, bakit naman po color green ang nakalagay dito? It symbolizes the hopeful state that one must engage while waiting for the coming of the Lord. Meron po tayong pag-asa. Pag-asa na darating na siya. Pag-asa na pagagalingin tayo sa karamdaman natin. Pag-asa na yung mga problema natin mabibigyan ng solusyon. Pag-asa na yung ating mga problema magiging pagpapala. That in every cross there is a blessing, and in every blessing there is a cross. Ulit-ulit na po ito, pero itong istorya ng kamay ko. I made an accident, 1994, that damaged my ulnar nerve, that made my hand like the hand of Jesus. Favorite sports ko po, basketball, 3 points. Pero nung na-aksidente ako, 2 daliri ko hindi makapag-dribble. Sabi ko, Lord, wag naman po ito. Bakit ito pong daliri kong nadamay? Ito po ang aking pangwisik ng patay, pangwisik ng buhay, pang pamilya, pang sports pa. Pero bakit ito po ang nadamay? Parang sinabi ni Lord, swerte ka. Dahil yung kamay mo, pagkagising mo, tulog ka pa, nagbe-blessing ka na. Permanent ito eh. Hindi na ito wala na, inoperahan na ito, ganito pa rin. And that was the birth of kamay ni Jesus. Hindi ko alam, yung aksidente pa lang yon ang magpapanibago ng buhay ko. Ang magdadala sa akin sa healing ministry. Itong kamay na ito, kahit baluktot, nakakabuntis. Gusto mong subukan? Sino? Ikaw? Ate, gusto mong subukan? Pero ito nga po. At ako ay binigyan ng Panginoon ng ganitong mga kamay. Sa una po, hindi ko matanggap na ang pakiramdam nito para bang hindi malaya dahil hindi mo maitaas. Patay. Sabi ko, Lord, kailan po ba ito gagaling? Sabi ni Lord, hindi na gagaling yan. Because that will be a symbol of my presence. Swerte ka nga dahil yung kamay mo ganyan. Kung nabaluktot pa yung isang daliri, ganyan na. Paano ka magmimisa ngayon? Sumainyo ang Panginoon. Paano ka magbe-blessing ngayon? Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu.
Ay baka sabihin nila, ay itong paring ito, maginoo nga pero bastos. Kaya, parang sinabi sa akin ng parang, anong gusto mo? Ganyan o ganito? Kaya nga, sa totoo lang, maganda ang plano ng Diyos. Amen? Do you honestly believe that? Maganda ang plano ng Diyos. Sa kabila ng mga problema natin na nararanasan, maganda pa rin. Kaya sabi mo sa katabi mo, maganda? Maganda ka ba? Opo. Maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Sa totoo lamang, hindi po ko naniwalang maganda ang plano ng Diyos sa akin dahil nasira ang aking basketball career. I was at the height of my basketball addiction na talagang lalagnatin ako pag hindi ako nakapaglaro. Pero hindi ko alam, nung naging ganito ang daliri ko, naging akong 3-point shooter. Hindi na ako tumitira sa 2 points, 3 points na ako. Napanood yung YouTube ko, panoorin ninyo yung aking mga ginagawa. 10 out of 10 na 3-point area, tumitira ako sa half court, sa pamagitan ng daliring ganito. Tinalo ko si L.A. Tenorio, si Lassiter, doon sa PBA, Shooting of the Stars in Lucena. Ako yung nakashoot ng half court. Yung mga PBA players, hindi. And this is because I received the hand of Jesus. Amen. Sabi nila, tsamba lang, pero sabi ko hindi. Because I was given the privilege to wear the hands of Jesus. Na kahit problema, kahit aksidente, magiging biyaya ng Diyos. Amen. Kaya nga, ito pong Advent treat na ito, kaya yan ay green, yan ay paalaala sa atin. Anuman ang pinagdadaanan mo, lilipas din yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, lilipas din yan. Ano man yan, utang man yan, huwag kang mag-alala, mamamatay ka rin. Hindi mo mababayaran ang utang mo. Mga kabatid, bakit po 4 yung kandila? 4 yung kandila representing 4 Sundays of Advent. The first Sunday, we have just lighted the first Sunday, and this gives us the idea of vigilance, penance, and prayer. Ito po yung tungkol sa katapusan ng mundo. The second Sunday, we'll be talking about St. John the Baptist, Sunday of public works and highways. Prepare the way of the Lord. And so, the theme of the second Sunday is conversion and renewal, pagbabago. And then the third Sunday will be the color pink. This is Gaudete Sunday. Gaudete means Sunday of joy. Ibig sabihin, malapit nang dumating ang Panginoon. There are reasons to rejoice because God is coming very, very, very soon. And then, the fourth Sunday, we talk about Jesus, Mary, and Joseph. And the theme is consolation. So, naintindihan na natin yung Advent treat, napakahalaga. Sabagat dyan, umiinog ang ating magiging selebrasyon sa 4 na linggo. Actually, when you try to look from December 3 kahapon to December 16, we'll be talking about the second coming. We'll be talking about the end of the world. Pero yung December 17 to 24, we'll be talking about Christmas, the first coming of the Lord. Kaya naman, napakahalaga na maihanda natin. Hindi lang yung panlabas, ulit-ulitin natin, be alert, be watchful, stay awake. Put on the mind of Jesus Christ. See the image of Jesus in the image of our friends and loved ones. And actively wait for the coming of the Lord by doing your job extraordinarily, with extraordinary love, with extraordinary faith. The secret
of Merry Christmas is a blessed Advent. Kaya maligayang Pasko sa inyong lahat at maligo tayo sa bagong taon. God bless us all. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.